Talk to the step 7 of our 10-step workflow using Sorbical. Okay? So, i-generate natin or i-draw natin yung mga adjoining boundary lines natin. Okay? So, let's minimize this one. So, ano ba talaga yung mga adjoining boundary lines natin? So, titingnan natin na ulit yung cadastral map. So, let me split my screen. Okay, so we'll click step 7, adjoining parcel lines. Click. Then titingnan natin dito yung command line, select a polyline or line. So for example, i-draw natin ito yung line. So select mo lang, hindi kailangan yung snap. Select mo lang yung segment ng polyline kahit saan dito. Mag-snap na siya automatically. So click mo dito. Huwag kang mag-alala kasi sineset na ng Sorbical kung gaano kahaba yung adjoining lines mo. Click that. So, depende sa scale, iba-iba yung length. So, dito din. So, yan. Dito din. So, pwede kang mag-click 7 ulit. Or, pwede mo siyang kunin dito sa parcel adjoining lines. Okay? Parehas lang yan. Okay, so dito, di ba, dito is Del Pilar Street and Reyes Street. So, kalsada pala to. So, this time you will draw the offset. So, create lang ako line, offset. So, 10. Siguro dyan. Okay, kasi 10 yung barangay road. Dito naman is dito. Offset natin. 10. 10. So, erase natin yan. Erase muna yung mga temporary lines na ginawa natin. So, para maging layer to, same layer kasi nasa layer 0 to, match property na natin. Dito modify match property using AutoCAD command. Select match prop natin para yung layer niya maging adjoining parcel line siya. So, kasi kailangan dapat tama yung layering para pag gagawa na ng DLSD, walang problema. So, file, save. So, I think that's it. That's how you drew the adjoining parcel lines. So, see you in the next video.